Magandang umaga sa inyo lahat. Kami po ang Group 5. Ang kasaysayan ng wikang pambansa sa panahon ng Amerikano. Kasanayang pampagkatuto. Natutukoy ang mga pinagdaanang pangyayari, kaganapan, tungo sa pagkakabuo at pag-unlad ng wikang pambansa. Panimula, nang nagdaan ng mga kinatawan mula sa Espanya at Estados Unidos, ang kasunduan sa Pares, Treaty of Pares noong ika-10 ng Disyembre 1898 na nagkabisa noong ika-11 ng Abril 1899, na ilipat ang pamamahala sa Pilipinas mula sa Espanya papuntang Estados Unidos. Pangulong William McKinley, inihayag niya ang magiging bisa sa Pilipinas ng kasunduan sa Pares noong ika-21 ng Disyembre 1898 sa pamamagitan ng proklamasyon ng Benevolent Assimilation. Benevolent Assimilation. Ayon dito, papasok ang mga Amerikano sa Pilipinas hindi bilang isang mananakop kundi bilang isang kaibigang mangangalaga sa tahanan, hanap buhay at karapatang pansarili at panrelihiyon ng mga Pilipino. Upang mataya ang kalagayan ng teritoryong napasailalim sa kanilang pamamahala, nagpadala si McKinley ng 2 komisyong mag-aaral dito, ang Komisyong Sherman at ang Komisyong Taft. Komisyong Sherman, binuo noong ika-20 ng Enero 1899, pinamunuan ni Dr. Jacob Sherman na noon ay Pangulo ng Cornell University. Ayon sa konsultasyon at pagdinig ng Komisyong Sherman, napag-alaman na higit na pinili ng mga pinunong Pilipino ang Ingles bilang wikang panturo. Ang Ingles umano ay mahigpit na nagbibigay sa mga mamamayan at mabisang instrumento sa pagpapalaganap ng mga prinsipyo ng demokrasya, kata-kata at espiritu 2005. Komisyong Taft, ikalawang komisyon na ipinadala ng dating Pangulong McKinley, pinamunuan ni William Howard Taft, isang federal na hukom sa OHE na itinalaga sa katungkulan noong ika-16 ng Marso 1900. Sinusugan nito ang lumabas sa pag-aaral na ginagawa ng Komisyong Sherman at agad inirekomenda rin ng pagkakaroon ng isang wikang gagamiting medyo ng komunikasyon sa bansa. Gayon may kanya-kanyang wika ang bawat pangkat sa Pilipinas. Batas bilang 74, inilabas noong ika-21 ng Enero 1901, nagtatag ng Department of Public Instruction ang kasalukuyang kagawaran ng edukasyon o DepEd. Department of Public Instruction, mangangasiwa sa libreng pampublikong edukasyon ng bansa na magiging bukas sa lahat ng mamayan nito. Itinakda rin nito na hanggat maaari ay Ingles ang gamiting wikang panturo sa lahat ng paaralang bayan. Komisyong Taft, ayon kay Taft, napili ang Ingles na maging wikang opisyal sa Pilipinas dahil ito ang wika ng silangan, wika ng isang demokratibong institusyon, wika ng kabataang Pilipinong hindi marunong ng Espanyol at wikang persang na mamamahala sa Pilipinas, kata-kata at espiritu 2005. Kapitan Albert Jude, pansamantalang tagapamuno ng pagtuturong publiko sa ilalim ng pamahalaang militar, nauna na niyang inuulat ang mga naging pahayag ni Governor Taft kaugnay ng paggamit ng wikang Ingles. Imungkahi niya ang mga sumusunod. Dapat itaguyod sa lalong madaling panahon ang komprehensibong sistema ng makabagong paaralan
na magtuturo ng pinamulang Ingles at gawing sa pilitan ang pagpasok dito kung kailangan. Dapat magtayo ng mga paaralang pang-industriya na magtuturo ng mga kasanayan sa paggawa kapag may sapat ng kalaman sa Ingles ang mga katutubo. Dapat gamiting wikang panturo ang Ingles sa mga paaralang nasa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano at gagamitin lamang sa panahon ng transisyon ang mga wikang patutubo o ang Espanyol. Dapat magdala sa Pilipinas ng sapat na guro sa English na bihasa sa pagturo sa elementarya upang pangunahan ang pagtuturo kahit muna sa malaking bayan. Dapat magtayo ng isang paaralang normal na nahuhubog ng mga Pilipino na magiging guro sa Ingles. Mga jugong sa mga revolusyon ni Kapitan Jug, napadala ng naibig sa kapitanid kurang Amerikano ng lula ng United States Army Conscript, US 80, tumas ang dumaong sa Manila ng Kabinet ng Agosto 1901. Pagtayo ng mga paaralang pambayan, pagdaragdag ng mga pasilidad pamamaraan, at pag-aangkat ng mga materialis na panturo mula sa Estados Unidos na nagpatatag ng pagtuturo ng Ingles. Newton O. Gilbert, ang samantalang gobernador general ng Pilipinas noong 1913, nagpalabas siya ng mga kautusan upang mapilitan ang mga Pilipino na mag-aral ng Ingles. Mga kautusan na nagbigay diin sa halaga ng Ingles sa pamahalaan. Mga kautusang ipinatupad ng Newton O. Gilbert, ang mga katitikan ng mga tulong ng mga sangguniang pambayan at panlalawigan ay dapat nakasulat sa Ingles. Ang lahat ng opisyal na korespondensya sa mga naglilingkod man sa pamahalaan o sa mga pribadong individual ay dapat nakasusulat sa Ingles. Uunahin itaas ang ranggo ng mga taong may sapat na kasanayan sa Ingles sa parehong pasalita at pasulat sa komunikasyon. Sapit ng 1928, naiulat na halos lahat ng sangguniang pambayan at panlalawigan ay nakagagamit na nga ng Ingles. Masasabi na papatunay ito na nagtagumpay ang mga Amerikano Henry sa Jensberg, paggamit ng professor kanilang sa Princeton katakata at University espiritu ng Pinilagyan 2005. Pangulong Woodrow Wilson ng Estados Unidos para sa isang misyon upang pag-aralan ng kalagayan ng Pilipinas. Nagpahayag ng pagsang-ayon sa naunang pahayag na nagtagumpay ang mga Amerikano sa pagpapalaganap ng kanilang wika. Lumabas sa ginawa niyang pag-aaral na walang malinaw na resulta ang pagpupuspusang pagtuturo ng English sa mga Pilipino na ginustusan ng malaki ng mga Amerikano. Napakahirap unawain ang uri ng English na sinasalita ng mga Pilipino. Sa katutubong wika pa rin nagbabasa ang karamihan ng mga Pilipino. Patuloy pa rin ginagamit ang Espanyol bilang wika ng komunikasyon. Sa huli, inirekomenda niya ang paggamit ng wikang katutubo bilang wikang panturo sa mga paaralan.